Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Mechanic Resurrection na napalabas noong 2016. Ito ay patungkol sa isang lalaki na binubuli at inaapi ng mga bantay ng kulungan pero wala silang kaalam-alam kung gaano kadelikado ang taong ito. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Ang pelikula ay nagsisimula sa Rio de Janeiro, Brazil, kung saan naruroon ang ating pangunahing karakter, si Arthur Bishop, na namumuhay ng tahimik, sinusubukang kalimutan ang kanyang nakaraang buhay bilang isang hitman. Mukhang kanyang inihasak ang kanyang sariling kamatayan, at kahit nagpalit na siya ng kanyang katauhan upang manatiling hindi kilala. Si Arthur ay naninirahan sa isang yacht sa isang magandang lugar na paboritong tambayan ng mga turista sa tabi ng dagat. Bawat umaga, siya ay nagigising, umiinom ng kanyang kape habang nakikinig ng kanyang paboritong musika, at sakay nagjo-jogging. Bilang pag-iingat, naglagay siya ng bomba sa kanyang barko upang manghikayat ng posibleng magnanakaw. Isang araw, pumunta si Arthur sa isang kilalang restaurant na may tanawin sa dagat, kung saan kilala siya ng lahat. Ngunit agad lang siyang umupo, may isang babaeng di kilala na tinatawag na si Renee ang lumapit sa kanya, aminadong matagal na niyang hinahanap si Arthur. Ipinaliwanag niya na nagtatrabaho siya para sa isang mapanganib na amo na nais na patayin ni Arthur ang tatlong kaaway nito ng palihim na para bang natural lamang ang kanilang pagkamatay. Malinaw na labo sa isip ni Arthur ang sitwasyon, at gusto niyang umalis, ngunit binabantaan siya ni Renee na ipagkakalat ang kanyang kinaroroonan kung hindi niya gagawin ang hiling nito. Dahil dito, tiningnan ni Arthur ang paligid at napansin niyang hindi si Renee ang nag-iisa, may ilang tao na may hawak na iba't ibang armas. Nang subukang kunan siya ng litrato ni Renee, agad siyang kumuha ng retrato nito sa halip na nagulat si Renee. Lumala ang sitwasyon, at dinala ng babae ang isang baril. Gayunpaman, itinulak ni Arthur ang mesa patungo sa kanya at pinigilan siyang gamitin ito, pinipigilan ang kanyang galaw. Nang sabay-sabay lapitan si Arthur ng lahat ng mga kawatan, mabilis niyang nailabanan silang lahat ng hindi man lang pinagpapawisan dahil siya ang pangunahing tauhan. Sa pakiramdam na siya'y nasa labas ng numero, kumuha siya ng pagkakataon na tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bubong ng isang dumadaang skytram. Gayunpaman, sumusunod din si Renee at ang kanyang mga tauhan, subukang barilin siya mula sa loob ng tram. Tinubukan pa ni Renee na lapitan siya, ngunit nagdesisyon si Arthur na gumawa ng riskadong talon patungo sa likod ng isang hand glider upang makatakas ng matagumpay bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Renee na gawin ito. Nang bumagsak ang gabi, bumalik siya sa kanyang bangka, subalit nadatnan na may mga kaina-hinalang lalaki na nag-iinspeksyon dito. Ito'y nagtulak sa kanya na pasabugan ang mga bomba na plano niyang gamitin sa kaso ng isang emerhensya. Bilang resulta, sumabog ang mamahaling yacht at agad na namatay ang mga banta. Pagkatapos nito, si Arthur ay pumunta sa isang lumang container kung saan itinatago ang kanyang mga armas at kagamitan, kasama ang mga peking pasaporte at mga cellphone. Pagkatapos, umalis siya papuntang isang liblib na isla sa Thailand na may kaunting halaga ng pera. Doon, nagkasama siya ulit ng kanyang kaibigan na si May, na bukas palad na pinaupahan siya sa kanyang lumang kubo na hindi na bago mula pa noon. Pagkatapos umalis ni May, pumasok si Arthur sa kanyang kwarto at binuksan ang isang bahagi ng sahig na kahoy, sa ilalim nito'y doon niya itinago ang higit pang mga armas at kagamitan. Dahil determinado na protektahan ang kanyang sarili at alamin ang higit pang impormasyon tungkol kay Renee, nagsimula siyang mag-imbestiga tungkol sa kanya gamit ang isang lihim na sistema. Agad niyang ini-upload ang larawan ni Renee na kinunan niya noon at natuklasan ang koneksyon nito sa isang mapanganib na kriminal na tinatawag na Crane, isang taong may madilim na kasaysayan kay Arthur. Kinabukasan, pumasok sa beach resort ni May ang isang magandang babae na tinatawag na Gina, na humihingi ng mga kagamitang pang first aid para sa kanyang mga pasa. Napansin ni May ang mga sugat at tinanong ito tungkol dito, ngunit wala itong sinabi at umalis. Noong gabi, narinig ni May ang mga sigaw mula sa isang kalapit na bangka at nakita si Gina na malupit na nilabanan ng isang lalaki na tinatawag na Frank. Nabahala para sa kanyang kaligtasan, nagmadali si May kay Arthur para humingi ng tulong kahit na hesitant itong makialam. Labis na nabahala sa kanyang natuklasan, sinunog ni Arthur ang bangka at bumalik sa kubo. Pagkatapos nito, siya'y nagagalit na ginaising si Gina at tinatanong tungkol sa kanyang relasyon kay Crane habang ipinapakita ang larawan sa kanya. Una, ayaw niyang sabihin ang anuman ngunit nang ipunanante ni Arthur ang baril sa kanya, kinumpirman niyang siya'y nasantabi sa trabaho para kay Crane, na may hawak na mahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Matapos ito, inamin ni Gina na dati siyang nagpatakbo ng isang tirahan para sa mga biktima ng human trafficking sa Cambodia.
Lahat ay maayos na nagyayari at ang buhay ay kadalasang kapanipaniwala hanggang isang araw nang patayin ng isa sa mga tauhan ni Crane ang isa sa kanyang mga empleyado. Tila'y pilit na pinilit si Gina na tanggapin ang misyon at binalaan na gagambolin ang mga bata sa kanyang pangangalaga. Kinabukasan, napansin ni Arthur ang isang bangka malapit na may mga lalaki na nagmamasid sa baybayin. Dapat ay ipinadala sila ni Crane upang bantayan ang misyon ni Gina, sa palagay niya. Nagkukunwari sina Arthur at Gina na magkasintahan sa pamamagitan ng pag-arte ng mga tradisyonal na paraan ng mga Thai upang ikalito ang mga ito. Habang lumilipas ang gabi, humingi ng paumanhin si Gina kay Arthur sa pagkakahuli niya sa kanya sa delikadong sitwasyon. Kasabay ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Arthur ang kanyang sariling traumatisadong nakaraan, sinasabi na isa siyang inabando ng bata na ibinente sa isang mafia na nagpalaki ng mga batang sundalo. Ipinapaliwanag niya kung gaano siya kalapit kay Crane at kung paano siya tinulungan ng huli sa mga mahirap na sandali. Gayunpaman, nang magkaroon ng mga problema, tumakas si Arthur, iniwan ang kanyang kaibigan sa likuran. Si Arthur ay naniniwala na ito ang dahilan kung bakit sinusubukan ni Crane na gumanti sa kanya. Habang patuloy ang kanilang pagkukwento ng kanilang buhay, lumalalim ang kanilang samahan, at nauuwi silang magdamagang magkasama. Pagkatapos tiyakin kay Gina na ligtas siya, ibinuking ni Arthur ang kanyang plano para patayin si Crane at ginawa ang pangako na hindi niya gagawin ang 3 pagpatay na kinakailangan. Sa halip, plano niyang personal na patayin si Crane. Sa isang damdaming hakbang, ibinibigay niya kay Gina ang relo ng kanyang ama, isang mahalagang alaala mula sa kanyang nakaraan, at hinihiling sa kanya na alagaan ito hanggang sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, biglang nagbago ang kanilang plano nang biglaang dumating ang isang grupo ng pulis sa tabi ng dagat, at isa sa kanila ay nakilalang tauhan ni Crane. Sinusubukan ni Arthur na labanan sila, ngunit sa pagkakataong ito, siya ay napaglupig, at sa huli, kinidnap si Gina. Upang mailigtas ito, pumayag siyang magkita kay Crane, at sa wakas, nagharap sila pagkatapos ng mga taong iyon. Binigyan si Arthur ng masalimuot na ultimatum ng masamang tao upang palayain si Gina, kailangan niyang gawin ang 3 pagpatay, ngunit dapat itong magmukhang natural. Ang unang target ay si Krill, isang kilalang dealer ng armas na nakakulong sa Malaysia sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Upang maghanda, kumuha si Arthur ng mga pampasabog na itinatago sa anyo ng chewing gum, shark repellent na nasa lata ng skin cream, at isang nakatagong kapsula sa sigarilyo. Bukod dito, gumawa siya ng peking ID at nagkunwaring siya ay isang hinahanap na kriminal. Pagkatapos, habang naglalakad siya sa mga kalsada ng Malaysia, hinuli siya ng mga pulis at dinala sa bilangguan. Sa loob ng bilangguang Malaysian, nagkuha ng impormasyon si Arthur tungkol kay Krill at natuklasan na patuloy na sinusundan siya ng mga tauhan nito dahil sa maraming banta sa kanyang buhay. Sa oras ng tanghalian, nagtagumpay si Arthur na nakawin ang isang kutsilyo mula sa isang kapwa bilanggo at sumaklolo ng subukan ng isang dating tauhan ni Krill na patayin ito, na iligtas ang buhay ni Krill. Pumayag si Krill na samahan siyang maghapunan at nangako na iiwanan ang kanyang mga tauhan sa labas matapos mahikayat sa kanyang mga gawain. Ginamit ni Arthur ang pagkakataong ito at pinatay si Krill. Pagkatapos, ginawa niya ang buong pangyayari na para bang ang lalaking iyon ang gumawa ng hindi inaasahang bagay. Upang makatakas, nililinlang ni Arthur ang mga tauhan ni Krill, sinasabihan silang huwag guluhin si Krill dahil nagdarasal ito. Pagkatapos, binuksan niya ang security alarm at gumawa ng butas sa pader ng bilangguan gamit ang pampasabog na bubble gum na dala niya. Kumuha rin siya ng tracking medication na ibinigay ni Crane at iniinom ito, saka siya nagtago sa karagatan sa pamamagitan ng pagsusuot ng shark repellent. Matapos magtagumpay na makatakas, sumama siya sa mga tauhan ni Crane sa isang bangka ng mangingisda na naghihintay sa kanyang pagdating sa gitna ng karagatan. Sa sumunod na eksena, ipinakita ni Crane ang video proof ng kaligtasan ni Gina at itinalaga ang susunod na target, si Adrian Cook, isang human trafficker sa Australia. Binigyan din siya ng limitadong oras na 36 na oras para patayin ang target. Nang walang inaaksayang oras, isinasagawa ni Arthur ang masusing pagsusuri at nalalaman niyang mabuti ang penthouse ni Cook ay mabigat na pinagtibay, maliban sa isang swimming pool na nag-aatubiling tumutok sa kalsada. Pagkatapos ay nag-isip si Arthur ng isang plano para pasukin ang apartment ni Cook mula sa ibaba. Para dito, nagbihis siya bilang isang milyonaryo at isinasaayos ang isang pulong sa ahente ng building. Itinatangi ni Arthur na interesado siya sa pagbili ng isang apartment na nasa ilalim mismo ng penthouse ni Cook. Bukod dito, kinopya ng ahente ang susi habang siya ay wala sa trabaho. Kinabukasan, umalis si Arthur para sa kanyang misyon habang nagpapanggap na isang kwalipikadong mekaniko.
Gamit ang kanyang copy ang susi, nakakapasok siya sa apartment na ipinakita sa kanya ng realtor at binuksan ang isang salamin na pampantay para makaakyat patungo sa swimming pool. Agad siyang nagtagumpay at umabot sa ilalim ng pool, gumawa ng butas at naglagay ng espesyal na pampasabog doon. Sa parehong oras, si Cook ay lumusong sa pool para sa kanyang pangkaraniwang paglangoy. Bigla niyang nakita si Arthur, ngunit bago pa siya makatawag ng tulong, nagkasira ang salamin na nagdulot sa kanyang kamatayan. Habang pinanunod ni Crane ang balita tungkol sa pangyayari, namutawi siya sa kagandahan ng katalinuhan ni Arthur. Kahuli, sa isang video call, si Gina ay maingat na nagbigay kay Arthur ng impormasyon tungkol sa hull number ng bangka na siya'y kinukulong sa pamamagitan ng paglapit niya sa isang bintana. Pagkatapos ay tumawag ito sa kumpanya ng bangka at ginamit ang numero upang alamin ang posisyon ng bangka. Matapos makuha ang eksaktong lokasyon, umuupa siya ng helicopter at doon na siya lumipad, dala ang isang supot ng kagamitan. Sa sumunod na pangyayari, isa-isa nilang tinanggal ang mga gwardya habang si Arthur ay pilit na pumapasok sa loob ng bangka. Gayunpaman, sa huli, siya'y nadakip habang sinusubukan niyang iligtas si Gina. Matapos ang ilang sandali, dumating si Crane at binalaan siyang huwag nang subukang gawin ito ulit. Kung gagawin niya pa ito, agad na papatayin si Gina. Susunod, itinakda kay Arthur ang kanyang huling target, si Max Adams, isang Amerikanong tagapagbenta ng armas na may mahigpit na bantayang kuta. Matapos ang kaunting paghahanap, natuklasan ng ating bayani na ginagamit ni Crane ang mga pagpatay na ito upang alisin ang kanyang mga kalaban sa kalakalang armas, na nagdudulot kay Arthur ng agam-agam tungkol sa misyon. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang plano. Pinaril ni Arthur ang isa sa mga bantay ni Adams mula sa malayong distansya, saka nagtago sa isang emergency helicopter upang makarating sa kuta ni Adams. Sa loob, pinatay niya ang mga kamera ng seguridad gamit ang isang jammer at maingat na pinabagsak ang mga bantay. Habang nag-aalboroto ang gusali dahil sa mataas na pagmamatsyag, inilaladlad si Adams papunta sa kanyang silongan ng kagipitan, ngunit pinatagal ni Arthur ang kanilang pagtungo sa pamamagitan ng mga aberya sa elevator. Sa gulat, nang makarating si Adams sa kanyang silid, naroon na si Arthur, naghihintay sa kanya. Gayunpaman, inirerekomenda ni Arthur ang pagbuo ng isang koalisyon upang patalsikin si Crane sa halip na agad siyang patayin. Sa kakaibang paraan, nagtagumpay siya sa pag-udyok kay Adams na makipagtulungan, at nagsimula sila ng kanilang plano sa pamamagitan ng pagpapanggap ng kanyang pagkamatay. Sa mga sandaling iyon, habang ini-inspection ni Adams ang kanyang mga submarine, isang maingat na inihandang bomba ang sumabog doon na nagdulot sa kanya ng pagkalunod. Swertehan, handa si Arthur sa ilalim ng tubig at agad siyang nagtungo sa pagtulong kay Adams. Dinala niya ito sa pinakamalapit na baybayin habang sila'y nagdidiwang ng iisang tangke ng oxygen, nang ligtas na ilayo ito mula sa pagsabog. Samantala, nasaksihan ni Crane ang pangyayari sa telebisyon, at iniulat ng mga balita na si Adams ay nalibing sa ilalim ng tubig dahil sa pagsabog. Sa kasunod na pangyayari, kinontak ni Arthur si Crane sa telepono at inako ang responsibilidad para sa ikatlong pagpatay. Gayunpaman, nananatili si Crane na nagdududa hanggang sa makakita siya ng konkretong ebidensya ng pagkamatay ni Adams at humiling na makita muna ang bangkay nito. Bilang sagot, hinimok ni Arthur si Crane na bisitahin ang submarino ni Adam at hanapin ang bangkay nito roon. Sa pagka-excite na kumpirmahin ang pagpatay, iniutos ni Crane sa kanyang mga tauhan na hanapin ang bangkay ni Adams at alisin ng tuluyan si Arthur. Subalit bago pa man nila maabot ang nabanggit na lokasyon, nagtayo si Arthur ng serye ng mabibigat na patibong. Habang ang mga tauhan ni Crane ay unti-unti nang bumababa, natagpuan nila ang kanilang sarili na nadadale sa mga mautak na patibong o naging biktima ng subbersibong paraan ni Arthur. Sa bawat sandali na lumilipis, unti-unti nang naging malinaw kay Crane na si Arthur ay isang malaking panganib sa kanyang plano. Nang malaman ni Crane na si Arthur ang susunod na target, ginamit niya si Gina bilang tukso sa pag-iwan sa kanya sa labas ng bangka upang bighani si Arthur. Habang lumalapit ang ating bayani sa ilalim ng tubig, napansin niya si Gina na nakatayo malapit sa helipad. Sa kanya isinagawa ang isang mabangis na atake laban sa mga alagad ni Crane, pinatay ang mga ito ng isa-isa. Tinubukan din ni Gina ang tumulong. Ngunit nasugatan sa gitna ng pag-aaway. Sa nakitang ito, agad na iniligtas siya ni Arthur sa isang emergency release pod upang siguruhing ligtas siya. Pagkatapos nito, tinanggal niya ang lahat ng tauhan ni Crane at sa wakas, hinarap ito sa isang brutal na laban ng kamao laban sa kamao. Nang mapagtonto niyang patay na ang lahat ng kanyang mga tauhan, agad na nag-activate si Crane ng bomba sa bangka. Pagkatapos nito, nagkaroon ng tensyon na labanan sa pagitan ng dalawang ngunit agad na nakuha ni Arthur ang panganib at isinabit si Crane sa bangka gamit ang kadena ng anchor.
Gayunpaman, pagkakatapos ng ilang segundo, sumabog ang bangka, tila'y pumatay sa kanilang dalawa. Mula sa malayong lugar, nakatutok si Gina sa labis na lungkot, iniisip na isinakripisyo ni Arthur ang kanyang buhay para patumbahin si Crane. Lubos siyang sawi, kaya't bumalik siya sa Cambodia kasama ang mga bata, naghanap ng kasiyahan sa kanyang trabaho. Si Gina ay nagpatuloy na mula sa pangyayaring iyon habang ang mga araw ay unti-unting nagiging buwan. Ngunit isang umaga, biglang dumating si Arthur na tila galing sa kung saan. Mukhang lubos siyang okay, na ikinagulat ni Gina. Samantala, iniimbestigahan ni Adams ang mga labi ng bangka ni Crane at natutuklasan ang kahusayan ng planong nagbigay daan sa pagtakas ni Arthur. Nakakita siya ng video na nagpapatunay ng isang diving bell, isang silong na may nakakulong na hangin na nagbigay daan kay Arthur na mabuhay matapos ang pagsabog. Nangangakapreska sa kanyang katalinuhan, nagpa siya si Adams na burahin ang mga footage ng seguridad upang mapangalagaan ang kinabukasan ni Arthur. Nagtapos ang pelikula na ang pag-survive ni Arthur ay nananatiling isang mahigpit na lihim. Silang dalawa ni Gina ay wakas ng malaya sa hawak ni Crane, at ang kanilang pagkikita ay nagtatakda ng bagong yugto sa kanilang buhay, puno ng pag-asa at pangako ng mas magandang kinabukasan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.